bago po natin tatalakayin itong nakakapangilabot at kahindik-hindik na tunay na pagkatao nitong si Labrador. Ayan, yan po ang hindi pa ninyo alam. Diba? Kaya dito po sa Birana Live Studio TV ay ipapahayag po natin kung ano po ang talagang totoong tunay na pagkatao nitong Labrador na ito. Pero bago po yan, siyempre exciting po itong ating topic. Di po ba? O ano pang ginagawa nyo? Sa halip na manood kayo dyan, pindutin nyo ang subscribe. Pag pinindot nyo yan, tapos kaharap ninyo sa salamin. Halimbawa, ikaw ay mukhang parang mukha kang kuhol. Pindutin mo itong subscribe, tapos manalabing ka. Sisiguraduhin ko sa inyo, magiging kamakha nyo na, mas maganda pa kayo kay Marian Rivera. Kung ikaw ay babae. Kung ikaw naman ay si lalaki at kamukha mo itong si Tambaloslos. Nag-subscribe ka, pinindot mo subscribe. Tingnan mo sa salamin. Magiging si Alden Richard ka. Yan po yung sinasabi ko dito sa inyo. Kaya nga po itong aking mga bashers, kung po ito lalo pong pumapangit kasi nga po sa halip na mag-subscribe sila dito sa Birana Live Studio TV ay tuloy-tuloy yung kanilang pagbabaso. Sige, nasa sa inyo naman choice yan. Anyway, bago ko tatalakayin yung nakakapangilabot at nakakagimbal na pagkatao nito si Labrador, ay nais ko po munang ipahatid ang aking pagbati. Mapagpalang pagbati sa lahat po ng aking mga subscribers. Saan man po kayo sulok ng daigdig naroon, sa abroad man po o dito sa ating bansa, ay ingat po kayo. At lagi po kayong magdasal sa ating Panginoon na sana ay huwag kayong daanan ng dilubyo na kagaya ng mga dilubyong dumadaan dito sa mga bashers ko. Kaya mga sinumpa na kasi itong mga bashers ko, kaya yung mga itsura nito at saka yung mga pamumuhay nito, daig pa ng daga. Yan po ang pagdasal ninyo na sabayan nyo na rin po ng pag-iingat. Ganon. At siyempre, hindi po mawawala dito yung lagi ko sinasabi sa inyo. Umiwas po kayo dito sa mga kawatang mga politiko. At ngayon may naidagdag. Umiwas din po kayo dito sa kagaya ni Labrador. Kasi ito po si Labrador ay mamaya po, pag-uusapan po natin kung saan na siya. So, dito naman po sa mga politiko, mga kawatan, wala na po ako ibang sasabihin sa inyo. Mga matay na lang po kayong lahat. Kasi kayo ang totoong pahirap ng sabayan. Kayo ang totoong piste ng lipunan. Kayo ang totoong lahat na ng kahayupan ay nandyan na sa inyo. Kaya napakarami kong mga kababayan ang halos wala nang makain. Halos bigkisin na lang nila yung kanilang mga sikmura para hindi na sila makaramdam ng gutom kasi kayo ang may kagagawan. Kagaya po, aminado na po itong mga animal na mga senador at saka mga kongresista na pumirma doon sa blanco. Aminado na po sila na plano nilang nakawin yan. Okay. So, bago po tayo mapunta doon, bago tayo magtuloy-tuloy, ay siyempre, aabangan niyo po itong aking pagbubunot na naman po ng 2 tao, natig sa 10,000 po ito. Ano po? Kaya wala pong bibitaw. Kagaya ng sinabi ko, kung gusto niyo pong mapasama dito ang inyong pangalan, mag-subscribe kayo rito sa Birana Live Studio TV, i-screenshot ninyo, ipadala nyo po doon sa Tariq Hassan Mirza. Doon naman po sa nagsasabi kung ano spelling ng Tariq Hassan Mirza, Madam, Sir, balikan nyo po yung mga video dyan, nandyan po. At hindi ko naman po pwedeng araw-arawin dito. At nakakahiya naman po yata dito sa mga nakakapanood ng diretso dito sa video ko. Kaysa naman sa inyo, baka kita lang kayo ng title, tapos ngayon magtatanong kayo, total, nandyan naman po, hanapin nyo. Nandyan po yan sa video. Isa-isahin nyo po yung video, makikita nyo at masasagot yung tanong ninyo. Di ba ba? Ayan. Yun nga po. Bago po tayo pupunta doon sa nakakapangilabot at ano pa yun? Ano pa ba ang mga iba pang term doon sa nakakapangilabot?
nakakatakot pa o ganun na tunay na pagkatao nito si Labrador ay balikan ko lang po muna sandali itong ating naging topic last 3 days ago. Ayan po. So naitapik ko na po dito na dahil nga ito masyado na pakatalas ang bunganga nito, wala nang pinipili. Actually ito pong kumurahin niya dati si Congressman Tibes, si Kibuloy. Kung sino-sino ang minura, si Sara Duterte, mga Duterte. Sige, isit aside muna natin yan. Kaya ko po tinapik ito. Okay. Ito po last 3 days ago ay tinapik ko po na marami po talagang bullshit dito sa taong ito. Actually, mamaya po, masabi niyong hindi tao ito. Mamaya, pag-usapan muna natin yung kaya tinaga ito. So, yun po, marami pong nabubuisit na tao rito. Kaya tinaga sa ulo. Biak ang ulo. Nung nabiyak ang ulo, di ba sinugod sa ospital? Di ang ginawa ng ospital, wala naman silang welding rod doon sa hospital. Kaya itong mga itong mga umiidolo sa kanya, yung mga idol niyan, yung mga followers niya na idolong-idolo ito sila Labrador na ito, pinatawag ng hospital. At ang sinasabi ng hospital, sino ba sa inyo na umu-idol dito kay Labrador, sino ba sa inyo ang marunong mag-welding? Ay, siyempre sabi nung iba, ako po. Sige, pwesto natin si Labrador dito at weldingin yung ulo kasi biyak nga po kasi sinalaksakan na lang po yan ang mga dahon ng kakawate para lang po hindi malusaw yung utak niyan at pinoprotektahan nga. Ito na, wini-welding, ayaw tumalab ang welding. So ngayon sabi ng isang followers niya ay hindi yata obra yung welding tool, sabing ganyan. May acetylene ako sa bahay, dinala yung acetylene. Inasitilin yung biyak na ulo niya, lalong nabiyak, natunaw yung utak. Yun ang naging sanhi ng kamatayan. Dahil natunaw ng utak. Noong namatay na ito, di ba sinabi ko, pinaglamayan. Noong pinaglamayan ito, dahil hampas lupa naman itong si Labrador na ito, walang pambili sila ng kape habang nilalamayan siya. Ang ginawa nila, tumawag sila dito sa PNP chief. Sir, wala po kaming pambili ng kape. Ano po ba ang gagawin namin? Baka naman po pwedeng makahingi ng pambili ng kape para dito sa maglalamay kay Labrador. Sabi ni Chief PNP, hindi na uso ang kape. Ang uso na ngayon, shabu. Di nagpadala ng shabu. Ayun. Kaya itong mga bashers ko na followers itong si Labrador, lahat yan mga bangag. Yun na. Natapos ang lamay, di ba sinasabi ko, na pumunta doon si Tambaloslos para makipaglibing. Okay. Di makipaglibing. Dinala na sa simenteryo. Nilibing na. Kasama yung mga naunang mga bashers ko kasi nagkandamatay na rin na sinama sa hukay. Hindi pa nag-iinit sila doon sa hukay. Ay ito na. Sinundo na ni San Pedro itong si Labrador. Dinala na siya doon sa kaharian ni San Pedro. At kasalukuyan ngayon, nanililitson itong si Labrador. So, hindi natin alam kung pagkatapos balitson niya ni San Pedro, hindi natin alam kung saan ipapalapo ni San Pedro yan. Yan ang dyan. Yan ang totoong kwento dyan. Tingnan nyo. Ang dami-daming naging problema nitong si Labrador. Kahit na sa kasalukuyan ay nililitson na itong si Labrador na ito, sinampahan pa rin siya ng kaso. Sino ang nagsampa ng kaso? Hindi ko nasasabihin sa inyo. Nandiyan naman po yan kung sino ang nagsampa ng kaso. Kung po yan, napakarami po na mga individual na nagsampa ng kaso doon sa mga pagmumura niya sa mga Iglesia ng Cristo. Actually, hindi lang po yan.
nagsabay-sabay na po yung pagbumura kay Inday Sara sa mga Duterte, kay Congressman Tibes, marami pa po siyang minura. So, lahat po yan sabay-sabay na magsasampa ng kaso. Tingnan mo, nililitso na, may kaso pa. Tingnan mo. Grabe. Kaya kahit na ito ay mabuhay uli, hindi pa rin siya makakalibre sa mga kaso nito. Ito na, doon na tayo pupunta sa nakakapangilabot at kagimbal-gimbal na totoong pagkatao nitong si Labrador. Ayon dito sa ating napag-alaman, at ito ay credible na resource person natin at mismong magulang nito. Yan ang hindi mo alam, Labrador, na mahusay tayo mag-imbestiga. Ito pa lang si Labrador nung ipinagbubuntis ito ay ang pagkakasabi nitong aking resource person, wala pa raw yan talaga, kulang na kulang sa buwan. Wala pang ang 7 buwan. Kung baga papunta pa lang sa 7 buwan, hindi pa po nakakatungtong ng 7 buwan. Ngayon, ay nagkataon naman na lasing yung tatay niya. So ngayon ay parang ginulat yata. Nung ginulat itong nanay ni Labrador, siyempre gulat na gulat. Hindi niya namamalayan, lumusot na lang si Labrador. Napaanak nang wala pang 7 buwan itong si Labrador. Ay di nangyari, hindi namamalayan ng nanay niya, na iluwal na lang niya si Labrador, bagsak ang ulo ni Labrador di sa lupa. Kaya nga, ang resulta niyan, kung hindi man parang, ay baka ito talagang totoong aswang, itong si Labrador. Alam niyo kung bakit? Abnormal po. Hindi lang abnormal ang utak niyan, pati po yung physical na kaanyuan abnormal. Bakit ko nasabi? Tingnan nyo pansinin ninyo. Yan pala, ang bibig pala niyan, parang bibig ng tilapia. Dahil siguro sa pagkakabagsak. Parang bibig ng tilapia. Makikita, maghanap kayo ng tilapia. Ikumpara nyo ngayon. Imagine nyo, ganon-ganon ang bibig ni Labrador. Kaya po pala yan, ay hindi kumakain ng kanin na matigas. Ang kinakain po niya nilugaw. Kasi, parang bibig nga po ng tilapia, yung bibig niya, kaya nilugaw. Ganyan lang pala kumain yan. Maging pagka uminom daw ng tubig yan, nilalagay parang sa mangkok. Kasi nga, ganyan daw. Bibi, wala daw pinagkaiba yan. Sa bibig ng tilapia, yung bibig niyan. Ngayon, sabihin yung fake news ako. Pues, dito ko na kayo hahamunin yung nagsasalitang fake news ako. Bakit ngayon hindi nyo hamunin si Labrador na magtanggal siya ng face mask? Ayan. Face mask! Di ba? Tingnan nyo. Hindi nyo makikitaan niya nang nakalantad ang buong mukha niyan. Kasi nga, mukhang tilapia. Yung bibig niya parang tilapia. Sabi nga, di ba, sagwa-sagwa naman yun. Pagka pumapunta ka sa isang handaan, iinom ka ng tubig, ilalagay sa mangkok. Gaganyan-ganyan ka. Imaginin mo nga, pumunta nga kayo dyan sa palengke ngayon. Tingnan nyo yung bibig ng tilapia, ganon-ganon, wala daw pinagkaiba. Ayan. Kaya ngayon, huwag ako ang sabihan yung fake news. Ang hamunin nyo ngayon, itong si Labrador, natanggalin niya yung face mask niya. Tingnan, isa pa yan. Hindi na napapansin, nanggigitata na yung face mask niya. Diba? Hindi nga niya mapalit-palitan. Paano nga hampas lupa ito? Umaasa lang ito sa bigay. Mamaya, palalabasin natin yung bigay. Para sabihin natin. Ngayon, kaya nga, doon sa doon sa libing, hindi lang po ako ang nagsasabi nito. Mayroon pong nag-chat sa akin, nagpapatunay. Basahin ko na lang po. Ayaw ko na lang pong kanin. At nandito yata. Ayaw ko na lang po ako magsabi. Basahin po natin. Wala. Okay po.
Ito, basahin natin. Para sa itong mga nagsasalitang fake news ay mapatunayan ninyo na itong sinasabi ko ay totoo. Ayan. Ang sabi nitong sino to? Si Leo Hambalos. Ayan. Yan po, itong si Leo Hambalos. Ayan, Leo Hambalos po yan. Basahin ko po yung kanyang chat sa akin. Balita ko. Ayan na, baka sabihin niya, yan, text yan. Ayan, chat yan. Balita ko, magarbo daw yung libing niya. Sponsor by Honorable Tambaloslos. May banda. May musiko pa. Ayan. Ganda. Ang garbo pala ng libing ni Tambaloslos. Ni Labrador. Kaya lang, matagal yung paglilibing. Imbis na marcha daw, ang tinugtog, cha-cha. Ito. Kaya, pabalik-balik. Yan. Ito pa, masaklap. Yung pambili ng ataol ni Labrador, kinurakot na mga kasama niya sa Prat. At saka ito raw mga followers niya na bashers ko. Kinurakot. Yung pambili ng ataol na idinonate ni Tambaloslos. So, ito na. Kaya nawasak yung ilalim. Hayon, nahulog sa lupa ang bangkay ng pobreng si Labrador. Ang ginamit palang pako ng bakya. Imbes na malungkot at nag-iiyakan, abay, naghahagalpakan pa sa tawa. Sino nga ba ang di matawa? Ililibing na lang, nakasuot pa ng maskara itong nakasuot pa ng maskara. Binasa ko lang po itong chat sa akin. So, ibig sabihin, pinapatunayan lang po. Okay? Yun po tayo. So, ngayon, doon sa mga nagsasabing fake news, ito na ang climax ng kwentong ito. Ang sinasabi ninyo, isa kang fake news kasi nakita lang namin na naka-live si Labrador. Sabing ganyan. Papaanong hindi naka-live yan? Recorded video yan. Mga tanga kayo. Hindi naka-live yan, recorded video. Yan ay binidyo niya bago pa lang siya mamatay. Okay. Kung yan man ay ini-record niya na hindi pa siya namamatay, in-upload na lang yan ng kanyang mga followers. Para lang mapalabas ninyo na ako ay fake news. At kung ito man ngayon ay totoong or literal na buhay, ay di ba sinabi ko nga sa inyo, hindi nakakapagtaka kung buhay ito kasi nga aswang. Di ba? Aswang. Talagang kanyan, pwedeng mabuhay, pwedeng mamatay. Ngayon, ito na ang climax ng kwento. Bago tayo mapunta dito sa bubunutin. Okay. Mayroon siyang video bago siya mamatay, gumawa siya ng video. Na ang sinasabi niya, hindi ko na kaya yung inuutos sa akin ni Romualdez at ni Bongbong Marcos. Naku, ang daming kaaway nito. Ang daming kalaban nito. Kaya sabi ko, mabuhay man ito ng paulit-ulit, siguraduhin ko, pag nabuhay man ito paulit-ulit, hindi lang tatagain ito. Baka ito ay babatirin pa itong mga kanito para tuluyan na madurog ito. Pero hindi kan, kung aswang yan, mabubuhay ulit yan. Nandyan yan. Ayaw ko na pong i-play rito. Pero sige, mamaya, baka sakaling i-play ko.
Siya po kung inyo pong matatandaan, yan po yung nagpakalat na itong si Sara Duterte ay may lalaki. Okay? Tandaan niyo yan. At yan po lahat ng mga paninira niya kay Duterte. Umamin na po siya na yan ay utos ni Marcos at utos ni Romualdez. At aminado siya na siya ay binabayaran. Baka ngayon siguro nakukulangan yung pambayad. Kaya ngayon ay bumigay na siya. Tapos ngayon ganyan ang sasabihin. Nasaan ang kredibilidad ditong aswang na ito? Di ba? Yan ang iiduluhin nyo. Kaya itong mga bashers ko na nag-iidolo dyan, mga nuknukan kayo ng bobo at nuknukan kayo ng katangahan. Siya na mismo ang nagsabi na binabayaran siya ni Romualdez at ni Marcos. Sa ngalan ng pira, sisirain mo yung wala naman talagang katotohanan, yung kagaya ng sinasabi niya nga may lalaki daw na itong si Inday Sara. Yan po yan. Kaya nga sinasabi ko po rito, napakarami na pong kaaway ito, taong ito. Baka kahit na gumawa ito ng ganyang video, tapos kung ang iniisip mo, Labrador, ay tatanggapin ka ng mga kasamahan mong vlogger, no way. Walang tatanggap sa iyo. Wala kang kredibilidad. Isa kang aswang, isa kang abnormal, hindi lang utak mo ang abnormal, pati itsura mo abnormal. Yung nga sinasabi ko, yung bibig niyan parang tilapia. Gumaganyan lang yan. Gumiinom ng tubig. Kasi, mayroon yan. So, ngayon, pagkakatiwalaan nyo pa ba itong taong ito? Ha? Yun nagsasabi. Yung sinabi ko dati na kapag ka pinanood nyo itong video ko, tapos hindi nyo pinindot ang subscribe, mamalasing kayo. Totoo yun. Tingnan mo itong nag-comment. Ha? Anong sabi nito nag-comment? Totoo pala, Mr. Birana, yung sinasabi mo na kapag ka pinanood itong video mo, tapos hindi pinindot ang subscribe, mamalasin. Kasi itong kapitbahay ko na subscriber ni Labrador, ha? Pagkatapos sabihin yun, nasagasaan, patay. Mamalasin talaga kayo. Yun namang isa daw, sabing ganyan, nakagat ng kobra, patay. Ako sa inyo, tawagan nyo na yung mga pamilya ninyo. Sabihin nyo na mag-subscribe sa Birana Live Studio TV dahil hindi lamang kayo gugwapo, hindi lamang kayo gaganda, suswertihin pa kayo. Kagaya mamaya, yung bubunutin natin dito, hindi natin alam kung sino yung maswerting tao na mabubunot natin. At siya nga po pala, ha? Yun pong nabubunot natin na mga 10,000 araw-araw, ay pagkahalimbawa po, kasi binabalik lang po dito Pag halimbawa na bunot po ulit kayo, ay wala na po yan. Hindi na po kayo po pwede. Ano po? Pero, doon sa grand prize na 1.5 million, kung sakali po't ma-reach na natin yung 150,000 subscriber, kasali pa rin po kayo diyan. Kaya ibinabalik ko lang po yung mga pangalan na nabubunot dito sa tig 10,000. Pero kung mga 10,000 lang po, hindi na po kayo kasali. Doon na lang po kayo mapapasali sa grand prize na 1.5 million. Ayan po. So, yan. So, ngayon naintindihan nyo na po ba? Na ito po ay nakakapangilabot at nakakatakot ang itsura po niyan. Yan ang sinasabi ko sa iyo, Labrador. Laging may katapat ang katarantaduhan. Una, ang katwiran ko dahil ako ang natagpuan mo. Kung ikaw ay gago,
mas gago ako. Kung ikaw ay tarantado, mas tarantado ako. Kung ikaw ay kriminal, mas kriminal ako. Okay? So, huwag kang magpapakita sa akin ng pagiging gago mo dahil ang kaharap mo mas gago sa iyo. Ano mangyayari? Ha? Tika, baka kasi kuwan. Sandali ha. Kaya mangilabot ka diyan sa mga pinagsasabi mo. Dahil sisiguraduhin ko sa iyo, o kahit na sinong tao diyan, laging meron kayong katapat. Okay? Laging meron. Paano na yung mga patsako-tsako mo? Mga patsako-tsako mong ganyan. Ay, ikaw pa, patsako-tsako ka. Ako, gaganyanin ko lang, ihaharap ko lang itong palad ko sa iyo, mababali na yung ulo mo. Gusto mong patunay? Sige. Ito lang. Kita mo ito? Kanyan. Napakatigas niyan, Napakatigas niyan. Tigas niyan. Hindi na balik-balik yan. Ibig sabihin, diretsong-diretso yan, Panoorin mabubuti. Yan, diretsong-diretso yan, Yan. Para sabihin ko sa iyo, sabi ko nga sa iyo, gaganyanin ko lang, babaliin ko sa pamamagitan nitong, kahit nga hindi, tititigan lang kita Tititigan ko lang, babaliin ko yung liig mo Kaya walang kwenta yung mga patsako-tsako mo na mga ganyan-ganyan. Dahil dito lang, papakita ko sa iyo ang sample, Ito, Yan. Kitang-kita mo yan. Diretso yan, Walang panyan. Diretsong-diretso yan. Tititigan ko lang. Tititigan ko lang, babaliin ko. Sa titig lang, babaliin ko. 3 litra lang ang bubukas sa bibig ko. Ganyan. Kita nyo? Igosong perigni, may bulbul sa pisngi. Balik. Samantalang, napakatigas nito. Napakatigas niyan. Ganun lang, di ba? Tigas-tigas niyan. Kita mo. Tititigan lang kita. Huwag nyo nang gayahin yung aking binanggit. Kasi, kanyon. Baka pagka ginaya nyo, mamalasing din kayo. Ako lang ang pwedeng gumamit doon. Pero para sabihin ko sa inyo, ang paggamit doon, dapat yon may kasamang concentration. Ayan. Para baliin nyo yung liig ni Labrador. Imaginin mo. Yan, napakatigas niyan. Hindi ko naman binali yan. Ginanyan ko pa nga, diba? Huwag ako Labrador. Lahat kayo, may mga... Kaya nga dito, lumalaban ako ng magpapabaril ako Itong likod ko, wala na kayong makikitang likod dyan. Puro tama ng bala yan. Dumidikit lang dyan sa likod ko ang bala para malaman mo, Labrador. Kaya nagpapabaril ako, di ba? Imaginin mo, hindi ko naman binali na ganyan ito, di ba? Ginanyan ko lang. Nabali. Doon lang sa 3 salita, igusong pirigni. May bulbul sa pisngi. Di ba? Ikaw, Labrador,
Huwag ako, Labrador. Pag sasampigahin kita, sinasabi ko sa iyo. Anyway, mga kababayan. At ito po, at ayan, at bubunot po tayo dyan mga mamaya lang po. At ito po ay 10,000 lang po bawat isa. Ano po? Para po magkaintindihan to. Ngayon, ito po ang mga nabubunot na 10,000, ibinabalik po dyan. Kasi po, kasama pa rin po kayo doon sa grand prize na 1.5 million kapag ka na-reach natin yung 150,000 subscriber. Ngayon po ay may 107,000 na tayo. O, konti na lang, 150,000 na. Irarapol natin dyan yung 1.5 million. Marami pa pong kasunod yan. Mayroong 2 million at saka mayroong halaga ng kamuting dilaw na 3.6 million. Yan po yan. Kaya po ako, kung nagsasalita po ako rito, kaya kong panindigan. Pagka sinabi kong kamuting dilaw, eh di kamuting dilaw. Bahala na kayo dumintindi. Kasi dahil nito sa mga bashers ko, mga bobo at tanga, hindi talaga nila maintindihan. Yan po yan. Pagkatapos ng 1.5 to million at yung halaga ng kamuting dilaw na 3.6 million, yun po ang magiging grand prize natin. Ayan. Bubunutin na po natin, hindi po natin titingnan. Yung ano to, unang bubunutin natin. Ayan. Talagang tanga talaga itong putang nan to. Okay. Okay, ito po yung nabunot natin. Unang bunot po natin ito ay si... Nako. Napapansin ko lang. Parang mga kunyata. Parang mga antik na mga pangalan itong mga kasali rito. Sabagay, wala pong bata talaga rito dahil hindi ko po inaalaw yung mga bata rito kasi nga po nung time na walang ibang bumukas sa bibig ko kundi mga putang ina. Kaya sabi ko yung mga bata po ay huwag muna po ninyong panoorin to. Kaya siguro ito nag-ipon-ipon yung mga antik. Sabagay, yung pangalan ko, sobra pa pong antik dito kasi yung pong pangalan ko ay nasusulat sa Biblia. Speaking of Biblia, kagaya itong nangangaral sa akin na ang pagkakaalam ko nito, kasi base doon sa mga sinasabi niya, ay kaanib po ito ng Iglesia ni Cristo, pinapangaralan pa po ako. At, pero, ultimong kung kailan na ipanganak itong Iglesia ni Cristo, hindi niya alam. Di ba? Hindi niya alam kung kailan. Tapos siya pa ngayon may ganang mangaral sa akin itong bugok na ito. Kahit na ikaw ay kaanib ka ng Iglesia ni Cristo, mumurahin kitang putang ina ka. Dahil unang-una, hindi mo alam yung ginawa ko at hindi mo alam ang kasaysayan ko kung papaano kung ipinagtanggol yung mga manggagawa dito sa amin at mga ministro na gustong patayin ng mga animal na taga rito sa amin. Kasi kalabang-kalaban nila ang Iglesia ni Cristo. Kaya wag mo akong pinapangaralan, hindi mo alam. Diyan lang hindi mo alam kung kailan pinanganak ang Iglesia ni Cristo. Para sabihin ko sa iyo, marami akong alam kasi kasama ako dati ng manggagawa at ministro na nagbabahay-bahay kami. Okay? Mas aktibo pa ako. Kaya alam kong marami akong alam sa talata. Kaya wag mo akong pinapangaralan. Para sabihin ko sa iyo na tanga ka, ipinanganak ang Iglesia ni Cristo
1914. 1914. July 27. With 7,000 congregation. At yan ay unang itinala yan sa Santa Ana, Manila. Ngayon, alam mo yan? Hindi mo alam yan sigurado. Bogok. Ito na yung unang nabunot natin na si... Ano yan? Ayan. Basa niyo ba? Ano ba yan? Ayan. Ayan, ha? Si Modista Acosta. Ayan, si Modista Acosta. Isang antik. Kahapon na ba yun? Yung isang antik. Yung isang antik na yung kahapon. Iko na natin. Sunod na natin bunutin yung pangalawa. Ayan. Ayan. Para matapos na tayo. Oy. Okay. Ito ang pangalawang 10,000. Oh, yan. Ano yan? Si Cheryl Corrales. Ayan. So, yan po. Congratulations. At alam nyo na yan, ha? Alam nyo na sa Tariq Hassan Mirza. Kasi kung hindi naman nyo na alam ng Tariq Hassan Mirza, paanong napunta rito yung pangalan nyo. Di po ba? Ganun lamang po at makipag-ugnayan po kayo sa aking sekretary. Doon lamang po yan. Sasagutin po kayo ng sekretary ko. At para kung paano ipadala yung 10,000 ninyo. At may sinasabi sa akin yung sekretary ko na mayroon daw yata dyan yung pinadalhan ng GCash na mayroon po yatang isa ang hindi pa nakiklaim. Hindi ko lang po na-ilista yung sinasabi ng sekretary ko. Anyway, bukas i-announce po rito. So, yun po. At ito pong Birana Live Studio TV, malapit nyo na pong ma-discover kung sino talaga si Birana. Si Birana po ay ipinanganak na gwapo. Ipinanganak noong 1849. Eksaktong alas 12 ng gabi ng madaling araw. Ngayon, doon sa may nagsasabi na ikaw ay sinungaling. Sinasabi mong 176 ko na. Opo. Kasi 1849 ako ipinanganak. Ay 25 na ngayon, di ba? 176 ko na. Tiningnan daw nila yung aking Facebook. Ang nakalagay doon ay hindi naman 1849. Ay kung hindi ka ba naman tanga. Sige nga, Aber, ikon mo nga, subukan mo nga ilagay dyan sa Facebook, i-enter mo nga yung 1849. Hindi na nga po mabasa ng Facebook. O di gagawa ka na lang ng mas bata kasi hindi na po nababasa ng Facebook yung 1849. Ikaw naman pala ang kanang kukuti mo. Diyos mio. Ito lang nasabi ko. Mag-comment po kayo dyan kung sino yung gustong humaba ang buhay. At sasabihin ko po sa inyo ang sekreto. Sasabihin ko po sa inyo na pagka ganun po, kahaba ang buhay ng isang tao, yan po ay pinagpala. Pero kung kagaya po nito, batang-bata po ito, si Labrador ay patay na, yan po yung minalas, kinarma. O, yan. Kaya kayong mga bashers ko, tingnan nyo, yung mga nauna nagkamatay na, kasama doon sa libingan ni Labrador. Kaya huwag na kayo magbaba sa akin. Instead na magbas kayo, pindutin nyo subscribe, notification bell, at saka yung all. Para sa ganun ay ma-notify kayo kapag mayroon akong bagong i-broadcast dito tungkol sa pagkatao ni Labrador. Ayan, maraming salamat po sa inyo. At muli, itinataas ko ang aking mga kamay sa lahat po ng aking mga subscribers, followers at mga viewers na mayroon pong mga sakit at may mga problema sa buhay. Sana, Panginoon,
ay paggalingin mo na po sila sa lalong madaling panahon. Maraming salamat, Panginoon. At ano nga ba yung lagi kong sinasabi rito kapag tapos na ako magdaldal? Mahal na mahal ko po kayong lahat. Ayan.